Ito pong Bentley na ito, sino po ang kanyang importer po na naman kung sakasakali po? Kasi ngayon dito hawak ko yung mga dokumento ng ginamit na certificate of payment nito. Frebel po itong Bentley. So maliban po dito, meron pa pong iba na ganun din po mga fake ang kanyang certificate of payment pero iba-iba po ang importers nito. Maliban po sa Frebel, meron pa ho ba kayong iniimbestigahan na ibang mga importers dito? Kasi hindi lang ito Frebel Tama yan, Manong Ted. No? Meron pa po tayong ibang importers na inimbisigahan at may rekomendasyon na nga po tayo ng pagpa-file ng kaukulang kaso din. No? Hindi ko lang po hawak ang folder na yan, Manong Ted, pero dumaan na po sa akin yan. Ang hawak ko po kasi mga detalye ngayon ay ito pong sa kay Saldi ko at ito pong Bugatti. Sige po. So, it is safe to say now na after about a week, magmula kayo'y sumalakay dito at na-implement nyo po itong warrant na ito, safe to say now na yung modus nung Diskaya Cars, ito rin yung modus nitong Saldico Cars sa kanyang importasyon. Masasabi natin yan, Sir Ted, no, na may pagkakapareho itong modus na ito. Yung pong pagkakaroon ng problema sa ATRIG, no? Yung pong pagbabayad ng excise tax, yung pong nakita natin na provisional release ng mga sasakyan bago po na rehistro. At yun nga po, no, may nakita na po tayo na mangilan-ngilan na doon sa mga fraudulent na certificates of payment. Yan po ang nakikita natin at na-observe po natin sa mga sasakyang ito. Opo, pwede ba sabihin natin na makukumpirma ho ninyo ang iba dito, Frebel na naman? Ilalabas ko na lang siguro, Sir Ted, pag nakumpleto po natin. Sige, no? Pero I hope you understand na Sige po. kumpletuhin ko po muna yung investigation process. Opo, pero pareho po yung modus. Dito rin nakakuha ng plate number ito kasi nga ang kanyang plate number original, totoo. Pero yun nga po, nairehistro po ito sa LTO-NCR na naman using ng mga fake na mga certificates. Tama po, Sir Ted. Tama po yung obserbasyon na yan. Opo. Sige po. Ngayon, sige. So kami po aantabay sa inyo po magiging follow-up na report po sa amin dito para lang ho talaga natin maunawaan po, attorney, na seryoso kayo sa customs kasi maaari po kasing ngayon na naman, ito pinag-uusapan natin to, pero patuloy pa rin po ang operasyon nitong mga smuggler na ito. Mag-iiba lang sila ng pangalan, attorney, hanggat hindi natutumbok sino ba ang mastermind sa customs. Kasi hindi ito, sorry attorney sorry po, hindi ito kasi makakalabas dyan kung hindi may pumapayag. Sino yung mga pumapayag na yan? Yan pong gusto namin malaman. Alam niyo po, Sir Ted, no? Hindi niyo po kailangan humingi ng paumanhin dahil yung obserbasyon yan ay obserbasyon din po namin. No? Hindi po ito paghuhugas ng kamay na nangyari po ang mga ito bago po ang administrasyon ni Commissioner Ariel. Pero kami po ay aware po dyan. No? At ginagawan po natin ng solusyon yan kung kaya't marami na po tayong mga policy changes. Dahil nakita po natin problematic po yung dating gawi. No? So dahil po sa ginagawa natin, maasa po tayo, no? Makakaiwas na po tayo sa pagpasok ng mga ganitong sasakyan na hindi po dumadaan sa tamang proseso ng pagbabayad ng ATRIG, ng ating excise taxes, at ng ating customs duties and taxes. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.